Ito yung mga pambahay na speaker Lodi. Kung makikita nyo, maliit lang siya. Ayan. Alam nyo na to, yung nasa box na lawanet, yung nabibili in commercial, na yung box na yun pagka nabasa ay nadudurog. Kagaya nito Lodi. Ayan o. Ayan. Ito siya. Ito yun. Ganito yung box kung saan nakalagay itong speaker na to. Ito Lodi, sa mga gantong speaker, pagka naluma, ang nagiging problema nila, intact pa naman siya, ano. Ayan. Wala pang sayad. Okay pa yung dust cap niya, maganda pa yung kapit niya. Makapal pa yung kanyang cone. Pero ang nagiging problema natin dito ay yung kanyang suspension. Ayan o. Sa gantong klaseng speaker Lodi, ang nagiging problema ay ito. Ayan o. Pagka matagal na naka-stock, ayan, natatanggal yung pagkadikit niya. Mahirap to Lodi pagka tuluyang matanggal yung mga yan na wala nang nakakapit. Kasi mahirapan ka na mag-repair. Tatanggal mo na yung dust cap para may align mo at may dikit mo ulito. Para mas mapabilis ang trabaho Lodi, huwag mo nang antayin matuklap-lat itong mga to. Ayan. Unahan mo na siya na dikitan ng anumang adhesive na pwede sa mga papel at kung ano-ano pa dyan. Ito Lodi ay hindi naman para sa mga kasama nating marunong na, magaling sa mga speaker, kundi sa mga kasamaan lang natin na nasa bahay, na walang idea, na matagal na naka-stock ang kanilang speaker, na hindi nila namamalayan na umaalsa na pala yung mga pandikit. Ibig kong sabihin, nawawalan na ng bisa yung adhesive na ginamit kagaya nito. Ayan o. Yan. Ito siya o. Yung kanyang suspension ay okay pa naman. Ang gagawin natin dito Lodi ay uunahan na natin. Para lang ito sa mga kasama natin na walang idea about sa mga speaker. Nagpapatugtog lang sila pero wala silang idea kung paano gawin. Pero i-check nyo rin sa mga home theater nyo dyan na matagal na luma na. Mostly sa mga lumang speaker Lodi nangyayari ito. Sa mga maliliit. Sa mga malalaki, matitibay yung mga coating nun eh. Kasi nga, yung mga malalaki, kinakargaan pa nila ng pang treatment yun eh. Ayun, pinapatibay nila. Ibig kong sabihin, well maintenance. Yung mga speaker na powered speaker talaga. Na ang sukat ay digis, depende sa laki ng speaker. Laging na may maintenance yun kasi nga laging ginagamit. Ito naman, nasa bahay lang, naka-display lang, nakalagay sa box. Ito ay hindi masyadong napapansin. Andun lang siya, basta sinindi mo yung home theater, tumutunog na. Pero ito Lodi, isa sa mga technique natin para hindi ka na magbaklas dito sa dust cap at wala ka ng ibang gagawin, hindi ka na magsusuksok ng pang-align. Ito Lodi, ipapakita ko sa inyo yung basic tips lang. Gagamit ako dito ng adhesive, hindi ko nire-recommenda to, pero nasubukan ko na sa mga ibang speaker na maliliit ang wattage ay okay naman. Ito siya Lodi, oh. Yan. Mura lang to Lodi. Pero hindi ko na-advise na ito yung gamitin natin. Pero nasubok ko naman na okay. Much better pa rin yung rugby talaga. Pero ito okay naman. Hindi ko lang may pagkumpara yung tibay ng rugby tsaka ito. Pero kung sa patibayan siguro, sa rugby pa rin ako. Ngayon Lods, ang gagawin natin, sundan mo na siya. Ayan. Huwag mong buuing tutuklapin to Lodi. Kung ano yung natutuklap, kargahan mo na. Ayan o. Ayan. Pagka nakargahan mo tong bahagi na to, idikit mo na siya. Ayan o. Ayan. Para hindi ka mawala sa alignment. Siya. Medyo matagal nga lang yung proseso na ganito Lods. Okay. Maghihintay ka lang ng mga ilang minuto, isang minuto para tumigas ng konti, tsaka mo tulakan uli. Tapos dire-diretso na yan.